Dismayado ang mga mambabatas na nagpetisyon kontra martial law sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagpapatibay sa batas militar sa Mindanao. Ayon kay Congressman Antonio Tino, bigo ang Korte Suprema na proteksyonan ang mamamayan sa posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan ng Pangulo, katulad na lang ng pagdeklara ng martial law na anila walang basihan. So ang pangamba natin ngayon dahil sa decision na ito ay wala nang hadlang. No? Una, para sa pag-extend pa ng martial law sa Mindanao. Pangalawa, yung paglawak pa ng saklaw. Maaring hindi na lang sa Mindanao. Ayon kay Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, magpapatuloy na anya ngayon ang militar sa paglulunsad ng aerial strikes, indiscriminate firing at ang panggagahasa sa mga sibilyan sa Mindanao. Magiging isang madilim umano na yugto ito para sa mga kababaihan dahil nagdudulot lamang ang martial law ng kaguluhan sa Marawi at military-sponsored right violations sa Mindanao. Para naman kay Akbayan Congressman Tom Villarin, binigyan ng otoridad ng Korte Suprema si President Duterte para magpatupad ng authoritarian rules sa buong bansa sa pamamagitan ng posibleng pagdedeklara ng drug-induced nationwide rebellion ng terror groups. Nirerespeto naman ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang desisyon ng Korte Suprema, pero nanindigan siyang hindi kinakailangan ng Pangulong magdeklara ng martial law para sugpuin ang Mauti Group. Maaari niya maging daan ito sa imposisyon ng martial law sa buong bansa. Sinabi naman ni Ifugao Representative Teddy Bagilat na pag-aaralan muna niya ang naging dahilan ng Korte Suprema bago magbigay ng komento. Pero sa kabila nito, patuloy niya anyang tututulan ang martial law at ang posibleng extension nito. Bagaman kasama sa mga main petitioner sa SC, wala pang komento si Congressman Edsel Lagman sa issue. Sa kabilang banda, ilang mambabatas naman ang pabor sa desisyon ng SC dahil ang martial law anya ang natatanging solusyon sa kaguluhan sa Marawi. So the declaration of the President on martial law for Mindanao, I think vindicated by this present event that's happening now. Dapat naman talaga na desisyonan favorably ng Supreme Court yun dahil nakikita naman ninyo ang laking kaguluhan dun sa Marawi, more than 30 days na nga. In fact, pag hindi pa natapos yun, baka naman I'm not speaking on behalf of the executive branch, pero baka kailangan pa nga i-extend kung hindi pa matapos yung problema sa Marawi. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives.